no, sa presidente. Makasama po natin ngayon na via Zoom ang Secretary General ng bagong Alyansang Makabayan na former Representative Mong Palatino. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa ating mga kababayan nakikinig sa Bombo Radyo, sa Butuan, sa Caraga at sa iba't ibang panig ng ating bayan na mapapakinggan ng ating programa at ang recording mamaya. Yes, sir. Unang-una, maraming salamat po no, sa oras na binigay niyo sa amin dito sa Bombo Radio Butuan. Nais lang po namin kukuha po, sir, no, ng kunting reaksyon hinggil po no, sa hinggil po, sir, no, sa racist depiction no, na ginawa no, ng China sa atin po, sir. Una po, kinokondena natin itong racist na AI video na nilabas ng China Daily. Ito dapat ay hindi na kumalat. Ito ay hindi dapat na gawin ng isang media outlet. Tandaan po natin sa China, state media yan. Ibig sabihin na ang content na nilalabas dapat merong approval ng mga otoridad. Kaya ang tanong natin, itong racist AI video na ito ba ay official policy ng China? Kung ganon, ito ay dapat kondinahin. At sa tingin, naniniwala tayo hindi ito ang dapat na maging ugnayan ng dalawang bansa. Ang mamamayan ng China, mamamayan ng Pilipinas, hindi po tayo magkaaway. Pero itong video na ito na nilabas ng China Daily ay dapat kondinahin, dapat magsalita ang pamahalaan ng China na ito ay hindi kumakatawan sa kanyang polisiya at hindi dapat po maulit. Pero sa tingin po ninyo, sir, sapat po kaya ang ginawa ng pamahalaan upang labanan po ang racism at diskriminasyon? Dapat po, bukod sa magsalita ang Chinese authorities hinggil dito at bawiin itong racist AI video na ito, ay gawin ng China yung nararapat para alamin din kung ano ba yung naging dahilan ng ganitong tensyon. Dapat reviewin niya yung kanyang mga polisiya, yung mga ginagawa sa West Philippine Sea, sa South China Sea, na hahantong na sa halip na magkaroon lang tayo ng disagreement o mga diplomatic na dispute, ay hahantong sa ganitong klaseng atake sa ating dignidad bilang mamamayan. Kaya ang payo natin sa Chinese government, ano ba ang naging ugat nito? At dapat kilalanin kasi yung tagumpay ng Pilipinas sa arbitral ruling. In other words, huwag maging pikon. At kung merong dispute sa West Philippine Sea, South China Sea, idaan sa maayos na usapan. Hindi sa pag-iinsulto, hindi sa mga atake sa ating dignidad, at hindi yung gumagawa ng mga aksyon na lalong magpapasiklab ng mga damdamin, lalong titindi ang tensyon sa halip na gumawa ng mga diplomatiko at mga mapayapang mga pamamaraan. Pero sa tingin po natin, sir, may karapat-dapat po kaya na mananagot no, sa mga individual o kaya sa institusyon na sangkot po no, sa racist depiction? Una, hindi pa po tayo nakakatanggap ng parang formal apology o kaya ay pagbawi sa video. Sa ngayon po, yun ang ating kagyat na hinihintay at inaasahan. Dahil malinaw po yung video sa panahon ngayon ng relasyon ng mga bansa, walang ganong lugar sa diplomasya. Tapos, ang nakakagalit dito, nakakalungkot din, ang China at Pilipinas, pareho tayong ganyang klase ang depiction na ginawa ng mga Western powers noon nung tayo ay sinakop ng mga malalaking bansa mula sa Europa at sa US. Ganyan din ang kanilang mga cartoons na nilikha to justify their colonial invasion na tayo ay mga subhuman at kailangan ng sibilisasyon. Kaya ang China umaastang malaking kapangyarihan na pwedeng gamitin ang kanyang lakas para insultuhin ang kanyang mga kapitbahay. Yan po ay hindi katanggap-tanggap.
Pero sa tingin po natin, sir, bakit po kaya ginawa ito ng China Daily? Hindi po kaya, sir, ang dahilan dahil hindi po katanggap-tanggap ng Chinese government ang 2016 arbitral award, mag-isang dekada na po, sir, ang nakalipas? Sila po kasi ay sore loser, no? Pikon. Ayaw nila tanggapin yung kanilang pagkatalo. At lalong nadadagdagan ng kanilang galit dahil parang sa kanila, ang tumalo sa kanila ay isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas. Kung ang China ay talagang sa tingin niya may pinanghahawakan siyang batayan para sa kanyang claims, hindi magsampa pa siya ng iba pang mga petisyon o kaya ay pero ang pinakamabilis na paraan dito for China ay kausapin ang Pilipinas sa isang mapayapa at diplomatikong pamamaraan para ayusin ang sigalot. At hindi yung ganyang klaseng parang atake na nag-iinsulto sa ating dignidad. Pero sa tingin natin, tama po kaya, sir, ang ginawa ng DFA. Bago, nag-file na din po sila uli ng diplomatic protest. Napakarami na po, sir. Siguro napagkakapal na po ng mga diplomatic protest na na-file po ng DFA. So, kinikilala po natin ang ginawa ng Philippine government na magsampa ng reklamo at ang protesta na ito. Parehong panig naman, meron din mga sinasampang protesta laban sa atin. Para sa atin po, ganyan ang pamamaraan to resolve yung dispute sa mga proper channels, sa diplomatikong pamamaraan, at hindi yung tulad nitong paglabas halimbawa ng AI video na talagang magpapasiklab pa ng mga damdamin, lalong maglilikha ng tensyon sa pagitan ng dalawang bayan. Pero ano po kaya, sir, ang mainam nating gawin, lalo na po sa mga paaralan, tayo o kami sa media, o sa ating pamahalaan, para po maiwasan, sir, ang ganitong mga insidente? Sa tingin ko po, hindi natin gagayahin ang ginawa ng China Daily. In fact, ang mas mainam na gawin natin, ipaliwanag sa ating mga kababayan, sa mga eskwelahan, sa media, sa iba't ibang institusyon, ano ba yung batayan ng ruling ng UN arbitral? Bakit tayo nanalo? Bakit may malakas yung ating batayan? Parang sagot natin sa ganyang pangiinsulto, atake, ay yung ebidensya, yung batayan. Hindi yung ginagawa nilang pagbaluktot sa usapin. Yeah. Maraming salamat po, sir, hinggil po sa inyong reaksyon sa issue po ng racist depiction. Dito naman po tayo, sir, sa iba pong usapin hinggil po sa nagpapatuloy na impeachment trial against sa VP Sara. Ano po ang assessment niyo, sir? Nakita ninyo sa pang-anim na araw na paglilitis ng Vice Presidente sa pang-apat na artikulo, sir? Okay po, salamat po. For 2 weeks po, nag-monitor tayo ng impeachment. Nung unang araw, nag-rally tayo sa Senate. Nakakagalit na tayo ay pinahirapang makalapit sa Senado. Nagkaroon pa ng tulakan with the police kasi overkill ang kanilang security measure. Mabuti naman, during the second week, inalis na nila ang mga barbed wire sa harap ng Senado. Nag-resume na rin yung traffic sa paligid ng Senado. Pero mahirap pa rin makapasok sa Senate. In fact, walang public transport na talagang dumadaan ng Senado. Talagang paano mo ma-encourage yung mamamayan na manood o kaya ay magkaroon ng vigil sa harap ng Senado. Tapos so for the past 2 weeks, nakaka-disappoint din na ang mga debate, ang mga usapan ay palaging mga technical na usapin. Teknikalidad, mga procedural matters, na para sa manonood ay hindi ito ang hinihintay. Ang hinihintay yung sana ay mga makabuluhang mga usapin, mga batayan ng impeachment na ang pinag-uusapan ay yung mga substantive na mga bagay-bagay. Hindi yung usapin ng mga teknikalidad, mga rules ng Senado na nakakapagbabagal sa impeachment, nakaka-delay ng impeachment, at idagdag natin dyan yung mga manifestasyon ng ilang mga senator judges na nakakagulo pa sa usapan. So sana po ngayong pag-uusapan ng confidential funds at bribery at unexplained wealth ay maging mas makabuluhan sana ang mga debate at usapan sa impeachment. Pero sa tingin po ninyo, sir, sino kaya ang may puntos
no, sa prosecution o kaya sa depensa hinggil po sa pang-apat na articles of impeachment na grave threat po? Para po sa atin na malinaw naman pong nilahad ng prosecution na talagang nagbigay ng banta si VP Sara Duterte. Para sa atin, mahalaga na siya ay masingil dito kasi gusto nating matigil na yung kawalang pananagutan. Yung ginagawa kasi ng ilang mga opisyal, gagamitin ng kapangyarihan para magbanta. Ang pagbabanta, hindi po simpleng hanggang online lang eh. Sa karanasan natin, yung mga online na pagbabanta, maraming kaso humahantong sa tunay na atake, physical na atake, physical na karahasan sa mga biktima, lalo na yung mga kritiko, mga aktivista, mamahayag, lahat ng mga tumututol sa mga polisiya o kritikal sa polisiya ng mga nakaupo sa kapangyarihan. Kaya mahalaga na naipunto na walang lugar sa ating bansa na ang mga opisyal mo ay nagbibigay ng grave threats at ginagamit ang online at ang kanilang posisyon para gawin ito. How about po sa pagsilbing presiding officer, no, ni Senator Chis Cudero? Kontento po ba kayo, sir, sa pagdadala niya doon po sa impeachment trial? So far, ang kanyang pagiging presiding officer naman po, decision yan ng Senado. Ang sinabi natin noon, syempre meron agam-agam yung ilan sa mga kasamahan natin. Kasi hindi po ba siya ang dahilan kung bakit na-delay ang impeachment last year sa kanyang decision na dapat pwedeng i-delay ang impeachment trial sa halip na forthwith ay magkaroon ng trial. Pero at the same time, kinikilala natin na siya ang pinili ng mga senador. Nagbigay din naman tayo ng pahayag kamakailan na pag siya ay naging dahilan para sa paghadlang, delay ng impeachment, tayo mismo mananawagan na palitan siya bilang presiding officer. At the same time, sinasabi din natin na yung kanyang sinabi na 16 votes ang kailangan para sa conviction. Sa tingin natin, premature pa para sabihin yon. Sana hindi niya pinangunahan kasi pwede pa yan, ang issue na yan pwede umabot hanggang Supreme Court kung ilan ang talagang kailangang boto. Pero tayo po naniniwala kung ang pagbabatayan ng mga senator judges ay ebidensya, sapat na batayan ang meron tayo para makonvict si VP Sara Duterte. Oo nga, kasi sa apat po na artikulo ng impeachment, sir, kahit isang artikulo lang po, no, pwede na po palang ma-impeach ang Vice Presidente kahit saan po, no, sa apat na artikulo. Tama po, mabuti po na point out nyo yan kasi kailangan nating ipaliwanag sa ating mga kababayan na ang impeachment po, hindi po ito regular na korte. Di ba sa regular na korte, kailangan talagang walang duda, mabigat na ebidensya, kailangan ng mga judge para talaga makonvict. Dito, walang ganong klaseng mabigat na requirement. No? Kailangan lang natin na husgahan yung pagiging karapat-dapat ng VP na maupo sa kanyang pwesto batay dito sa apat na articles of impeachment. At kahit isa lang doon ay pwede talaga siyang makonvict. Pero kayo sir, no, sa grupo natin, sa Bagong Alyansang Makabayan, kumbinsido po ba tayo, sir, na sa apat na artikulo, posible, no, na talagang mapaalis sa pwesto itong Vice Presidente, sir, based on our initial na pagtingin, sir? Tama po. Isa po tayo sa mga impeachment complainant. Naghapag tayo ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ang batayan natin yung mga nasa articles of impeachment, no, maliban doon sa grave threats. Kasi hindi tayo naniniwala na inciting to sedition. Pero at the same time, yung sinabi ko naman kanina na delikado pa rin yung kanyang grave threat at saka ayaw natin ng impunity. With regard to the other articles of impeachment, nasa batayan po natin yan. Yung misuse ng confidential funds, yung questionable na liquidation nito, yung unexplained wealth ng Vice President, yan ay mabigat na mga ebidensya meron tayong hawak at nasa articles of impeachment. At kung yan ang pagbabatayan ng mga senator judges, walang duda po. Kahit confident tayo, kahit yung 16 makukuha natin.
kung ang kanilang pagbabatayan ng pagboto ay hindi political loyalty kundi yung batay sa ebidensya. Yeah, may mga haka-haka po sir na baka posibleng aabot pa po ito no ng 2027 pero tayo po sa bagong alyansa Makabayan hindi po ba tayo na babahala nito sir na napaka layo na po no ang aabutin kung lalagpas pa ito ng 2026? Kung ang impeachment trial ay talagang puro discussion lang about procedural matters, technicalities, talagang tatagal ito at ang kahit mismo yung public magsasawa na manood. Pero kung ang pag-uusapan na yung mga mahalagang usapin, yung presentation ng evidence, pag binuksan na yung mga bank records, BIR, and other documents na kailangan para makita ang kanyang pagiging guilty, sa tingin ko kahit magtagal yan, ay panonoorin niya ng public at ang public interested malaman kung paano ginagamit ng mga opisyal ang kanilang pwesto para sa pagpapayaman. At the same time, kinikilala natin na hindi lang kasi impeachment ang trabaho ng mga senador. No, meron silang mga legislative na trabaho, especially after SONA, kailangan nilang pag-usapan ang budget. No? Naalala ko, ang kaibahan ng impeachment ngayon sa impeachment ni former President Estrada, noong November, December 2000, tapos na yung budget deliberation. This time around, pag-uusapan pa lang yung budget ng August, September. Kaya talagang kinikilala natin na mahati ang oras ng mga senador. Kaya ang paalala natin sa mga senators, wala na sana yung mga unnecessary na manifestation ng mga senator judges, wala na sana yung napakahabang debate on rules, focus on the important matters. Yeah. Sir, based on our experience as a former member no, of House of Representative, dito tayo sa budget deliberation, sir. Hindi po ba ito masyadong maapektuhan, sir? Kasi parang medyo na busy no, itong mga officials natin sa ngayon. So, dapat talaga maghati ng oras sa mga senador at maghanda sila sa multitasking. At sila ay pumasok para sa kanilang trabaho. Ang kagandahan naman ng scheduling ng budget, yung first few months naman, House of Representatives yung magtatalakay ng budget bago umakyat sa Senado. So, sana by that time, patapos na rin yung impeachment. Ang alam ko sa schedule ng Senate, maghahati sila ng mga araw na mag-focus sila sa legislative matters, may ilang araw na mag-focus sa impeachment. Yeah. Sir, sa kabilang usapin naman po, kahapon noong nagpatawag ng press con, itong si Ombudsman na Boyeng Remulla, alam naman po natin na ang bagong alyansa Makabayan nakatutok po, lalo na po no, sa usapin ng flood control anomaly. Sabi po niya kahapon na hinahanda na po nila no, ang kaso against former Speaker of the House Martin Romualdez at saka sa iba pa po. Pero sa tingin natin, sir, dapat po ba tayong maniwala no, kay Ombudsman Boyeng Remulla? Hanggat wala po yung kaso at hindi natin nakikita na mabigat yung ebidensyang nilagay nila sa kaso, patuloy po yung pagdududa ng tao. Kaya patuloy pa rin yung ating demand na dapat walang selective prosecution, walang selective investigation, walang selective justice sa ating bayan. Kaya ang hamon sa Ombudsman, ang dapat na maging guiding principle pa rin ng kanyang opisina, lahat ng sangkot dapat managot at dapat ang mga nasa tuktok ang unahin. Okay. Samantala naman po sir, isang linggo mahigit na lang po no ang State of Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano naman po no ang expectation no posibleng gawin po no ng grupo ng bagong alyansa Makabayan, sir? Tayo po ay nananawagan na sa ating mga chapters, sa ating mga kaalyadong grupo, sa mga anti-corruption advocates na magsagawa po ng protesta at People's SONA sa July 27 sa iba't ibang bahagi ng bansa para tapatan yung SONA ni President Marcos Jr. At sa ating People's SONA, ilalahad yung tunay na kalagayan ng bayan. Mga issue na hindi niya babanggitin sa kanyang SONA o kaya ay mga problema ng bayan na hindi niya babanggitin o pag-uusapan. So sa People's SONA, pagkakataon natin para ipaliwanag ano yung epekto halimbawa ng gera ng US sa Iran.
Mataas ang presyo ng langis, bilihin, pero dapat banggitin na ito ay may kinalaman sa gerang agresyon ng US sa Iran. At bakit pinapayagan natin ng US na maglagay ng mga base militar, ng missile system, mga military exercises sa ating bayan? Matuto tayo sa karanasan ng Iran. Ginantihan niya mga base militar ng US sa paligid ng Iran. Kaya bukod sa hindi maganda sa ating ekonomiya, ang ginagawa ng US, pinapahamak tayo ni Marcos sa gera ng US. Yeah, with that note, Sir, former Representative Mong Palatino, sir, salamat po. Baka may mensahe po kayo, sir, no? Nga nais po iparating down sa mga nakikinig o nanonood po sa ating talakay ngayong hapon po, sir. Una po, maraming salamat po ulit sa Bombo Radio Butuan sa pagkakataong magsalita sa inyong programa, sa mga kababayan natin nakikinig. Tuloy pa po ang laban sa korupsyon. Habang nagbabantay tayo ng impeachment, sana hindi lang sa kaso ni VP Sara Duterte ang panawagan para sa pananagutan. Hindi lang dapat matapos kay Marcoleta ang pagsampa ng kaso. Lahat po sana ng sangkot sa malawakang korupsyon ay makasuhan. At sa darating na SONA po, ito po ay pagkakataon natin para ipahayag ang tunay na kalagayan ng ating bayan. Patuloy po tayo magsalita at kumilos para sa bayan. Maraming salamat po. Okay. Daghan kayong salamat ang atong nakaw